Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, sa gintong pagkakataon muli na pinagkaloob sa amin. Salamat sa patuloy na kalayaan na binibigay mo sa amin, mahal na Panginoon, makapagpuri, makapaglingkod sa dakilang pangalan. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Minsan pa kami dumadalangin na pagpalain mo po yung mga salita, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, mahal na Panginoon, na masunod ang iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga pangunawa sa mga salita, mahal na Panginoon, na hindi lamang kami maging tagapakinig ng mga salita, maging tagatupad po kami, mahal na Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa iyong nalalapit na pagparito, mahal na Panginoon. So maamin po kayo dakilang Diyos at aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Sa malakas na palakpak, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang inianda po natin ating mga talata dito sa Efeso 5:17 at Mateo 22, talatang 29, nais ko po magpaabot muna ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat karangalan sa Diyos natin pinaglilingkuran. At nagpapaabot din po tayo ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang natin beloved pastor. At patuloy po nating inaalala mga di nalilimutang aral natin beloved parents in the Lord, ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga beloved children, sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa buong Metro Manila, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, lalo na po sa ating mga kapatiran sa lugar na ito, sa ating mga manggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved ordained preachers, nakasama po natin. Sa lahat po ng mga narito ngayon, maminamahal, pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos at buksan po natin ating mga banal na kasulatan. Kindly po, maminamahal, buksan po natin ang Efeso 5, talatang 17 at Mateo 22, talatang 29. Dito po sa Efeso Kapitulo 5, talatang 17. Kaya huwag kayo maging mga mangmang, kundi nawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Sa Mateo 22, talatang 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, Biblical Illiteracy. Biblical Illiteracy. Ibig sabihin ng illiteracy, mga minamahal, yung illiterate, yung walang alam, yung kahit A, E, I, O, U, hindi niya alam. Pero yung ating pinag-uusapan ngayon, mga minamahal, ito po ay Biblical Illiteracy. Yung kapag wala kang alam sa banal na kasulatan, maminamahal, hindi ka umahawak ng Biblia, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi mo alam ang Biblia, maminamahal, ang tawag sa iyo ay biblical illiteracy. Hindi baling maging illiterate ka, maminamahal, sa paaralan. Katulad ng mga kapatiran natin sa Maynila, meron tayong mga kapatirang hindi nakapag-aral. Hindi sila marunong magbasa. Hindi sila marunong magsulat, pero alam ang Biblia. Ang preacher natin sa dako po, maminamahal ng Tawid Dagat, maminamahal sa Marinduque, maminamahal, hindi marunong magbasa. Hindi rin marunong magsulat. Pero siya ang preacher doon. Pero lahat ng sinasabi niya, maminamahal, biblical. Kaya mas mabuti pa, maminamahal, yung hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, illiterate, pero alam ang Biblia. Magtaka ka, bakit hindi marunong magbasa ito, hindi marunong magsulat, pero alam niya yung sinasabi ng Biblia. Alam niya kung saan makikita
Alam niya kung anong bersikulo. Sa atin, maminamahal, lalo na sa mga yung may mataas na antas ng pinag-aralan, sa mga mananampalatayang marunong magbasa, marunong magsulat, pero wala kayong Biblia, maminamahal, nakalulungkot na kalagayan, ang tawag diyan, biblical illiteracy. Kabisado natin yung mga aklat, kabisado natin yung mga ibang mga babasahin, pero meron akong alam diyan, maminamahal, kabisado lahat na may utang sa kanya, pero biblically walang alam na bersikulo. Kaya dito po sa nabasa po natin, maminamahal, sabi ng Biblia, huwag kayong maging mangmang. Unawain niyo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang kalooban ng ating mahal na Panginoon nasa Biblia. Nasa banal na kasulatan. Kaya nga, pinupuri natin yung mga ibang mga kapatiran, maminamahal. Meron tayong kapatiran sa Dako po, maminamahal na Isabela. Medyo may kaya po siya, maminamahal. Sa pag nanais niyang magkaroon ng Biblia, lahat ng mga kapatiran, bumili siya na napakaraming Biblia. Ipinamigay sa mga kapatiran. Yung hindi kayang bumili. Ganon din sa mga kapatiran natin sa Dinalupian, maminamahal. Meron tayong bagong kapatiran doon, napakabago niya lang. Nung nakita niya, maminamahal, na ang mga kapatiran, walang Biblia doon. Nakita niya, may mga hawak lang na Biblia, mga 5. Nalungkot siya, maminamahal. Ang ginawa ng kapatiran, bumili siya, maminamahal, kung hindi ako nagkakamali, mga 150 pieces. Dito niya pa pinabili sa akin. Na ipamigay po sa mga kapatiran natin sa Dinalupian. May kaya yung kapatiran na yun. Pero nakalulungkot, maminamahal, kung tayo po mga anak ng Diyos, nakabibili tayo ng mamahaling cellphone, worth 20,000, 10,000, 3,000. Pinakamababang cellphone, 3,000. Pero yung Biblia, maminamahal, ako ang bumili ng Biblia. Nabili kong yung nagpabili yung taga Dinalupian. 550 ang isa. Pero ang mga ibang mananampalataya, nakakabili ng cellphone 3,000, worth 10,000. Nakakabili ng sapatos worth 1,000, worth 700. Nakakabili, maminamahal, ng mga gamit sa katawan, katulad ng sapatos, katulad, maminamahal, ng mga gamit sa bahay, ang mga appliances, umaabot ng 10,000, 5,000, ang kanilang mga sopa, inaabot ng 15,000, ang kanilang refrigerator, ang kanilang TV, gumagastos ng malaking halaga, pero pag dumalo, walang Biblia. Mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, maminamahal, aakyat kayo sa langit. Pwede kayong umakyat sa langit na walang bahay. Pwede kayong umakyat sa langit na walang pera. Pwede kayong umakyat sa langit ng walang ari-arian. Pero ikinalulungkot ko pong sabihin, hindi po tayo pwedeng umakyat sa langit ng walang Biblia. Yan po ang totoo niyan, maminamahal. Kaya sinabi rito ng banal na kasulatan sa Mateo 22, talatang 29, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Kapag hindi mo alam ang kasulatan, hindi mo alam ang Biblia, maminamahal, hindi mo alam ang salita ng Diyos, magkakamali tayo. Tignan niyo, maminamahal, sa ating kinagisnang reliyon, hindi tayo pinagdadala ng Biblia. Doon sa isang reliyon ng mga matutulis ang kanilang simbahan, ministro lang ang may Biblia. Kaya pag nangangaral yung kanilang mga ministro, siya nga po lang tayo na siya nga po, opo. Kahit sasabihin nila, mga kapatid, si Kristo hindi Diyos, siya nga po, opo. Pero basahin mo ang Biblia, hindi ka papasok sa langit pag hindi ka naniniwala na si Kristo ang Diyos. Siya magdadala sa iyo sa langit, tapos siya ang itatakwil mo.
Siya ang hindi mo kikilalaning Diyos. Kaya napakalaga, maminamahal, bago mahuli ang lahat. Sabi nga ng isang pastor, maminamahal, sino walang Biblia? Nagtaasan ng kamay, mga kapatiran. Akala nung mga kapatiran, bibigyan sila ng Biblia. Lahat na nagtaas ng kamay, maminamahal na kapatiran, sabi ng pastor, ibenta nyo bahay nyo, bumili kayo ng Biblia. Mas malaga ang bahay kaysa sa Biblia. Papasok kayo sa langit ng walang bahay, wala kayong ari-arian, pero hindi ka pwedeng pumasok sa langit ng walang Biblia. Amen? Mabubuhay tayong biblical illiteracy. Alam niyo ba yung illiteracy? Illiterate. Yung AEIOU hindi alam. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag tayong maging mangmang, kundi unawain natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Napakapalad nga po natin sa panahon natin ngayon. Alam natin, mga minamahal, ang Biblia. Malaya tayo nakababasa ng Biblia. Malaya po tayo mapapakinggan ng banal na kasulatan, hindi katulad ng unang panahon. Kaya nagkaroon ng tinatawag na iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang religion sapagkat mga minamahal nawala ang Biblia noon. Pinagpapatay ang mga apostol, sinunog ang mga banal na kasulatan, kaya ang mga tao'y namuhay na walang Biblia. Kaya nung panahon ni Constantine the Great, pinagsama niya yung Kristyanismo plus paganismo equals Kristyanismo ay Roman Catholicism. Kristyanismo plus paganismo equals Roman Catholicism. Kaya naging Katoliko tayo pero ang paniwala natin may mga ribulto, may mga graven images. Samantala kung mababasa nyo ang banal na kasulatan, isa sa number 1 kaaway ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan, ang mga ribulto. Pinagsama ni Constantine the Great ang kanyang paniniwala na paganismo. At the same time, para makuha niya ang boto ng mga Kristiyano nung unang panahon kasi pinagpapatay nila, hindi nauubos. Pag may pinatay silang 10, ang katumbas nagiging 100 ang mga Kristiyano. Hindi niya maubos. Kaya ginawa niya, ibinalita niya na siya ay nakonberte sa Kristyanismo. Ang ginawa niya, paganismo plus Kristyanismo equals Roman Catholicism. Kaya sa ating kinagisnang reliyon, binabanggit yung pangalan ni Peter, binabanggit yung pangalan ni Saint Mary, lahat ng mga biblical names na nakasulat sa Biblia, tinuturo sa ating kinagisnang reliyon, pero may mga ribulto tayo. May mga graven images tayo. Bakit? Yan yung pagano. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pinagsama ni Constantine the Great, ang pagano at ang Kristyanismo equals Roman Catholicismo. Aging Roman Catholicism tayo. Kaya sabi rito ba, minamahal, huwag kayong maging mangmang. Unawain nyo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kapag hindi mo alam ang banal na kasulatan, sabi ng Biblia, professing themselves to be wise but become fools. Sabi ng Romans 1:22, mga minamahal, para ka lamang, nagpapanggap ka lang na marunong. Professing themselves to be wise but become fools. Magpapanggap ka lang na kilala mo ang Diyos, nagpapanggap ka lang na ikaw ay alam ang Biblia, pero ikaw ay fools, ikaw ay mangmang. Amen. Sinong walang Biblia, taas ang kamay? Honest. Mag-iipon ako, bibilihan ko lahat ng walang Biblia, taas ang kamay. Isa lang? O sino may Biblia, taas ang kamay? Praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga Kristiyanong may Biblia. Ako, mga minamahal, hindi sa pagmamalaki. Wala nung naging Kristiyano ko, siguro lahat ng mga Biblia ko nung unang save ako hanggang ngayon, umabot na po ng mahigit 10. Kasi pag hindi ko na nabasa, nagkakadikit-dikit na, bumibili na naman ako ng bago. Ang Biblia ko, mga minamahal, siguro mahigit 10 na.
Kaso yung iba, naipamigay ko lang. Kaya gusto kong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, gusto niya, mga minamahal, magkaroon kayo ng Biblia. Amen? Ayaw niya na tayo po'y biblical illiteracy. Ayaw niya na hindi tayo nakakaalam ng salita ng Diyos. Ayaw niya maging illiterate tayo. Maging illiterate ka na sa ibang bagay, maging illiterate ka na sa pag-aaral, maging illiterate ka na sa pagluluto, maging illiterate ka na sa batas, huwag lamang sa banal na kasulatan sapagkat hindi ka aakyat sa langit. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kadito sa banal na kasulatan, maminamahal, sabi po ng Biblia, huwag ipagmalaki ng isang tao ang kanyang kayamanan. Huwag ipagmamalaki ng isang tao ang kanyang karunungan. Huwag ipagmamalaki ng isang tao ang kanyang karunungan, ang kanyang kapangyarihan. Ang ipagmalaki niya, yung alam niya ang Biblia. Ang ipagmalaki mo, alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Aanin mo maging scholar ka, aanin mo maging matalino ka. Aanin mo, maminamal na summa cum laude ka. Magna cum laude. Tapos, iisang bersikulo sa Biblia, wala kang alam. Wala nang pinakakawawa sa lahat ng mga naging tao sa balat ng lupa, yung walang alam sa Biblia. Yan po ang pinakakawawa sa balat ng lupa, maminamahal. Tingnan niyo po ang Jeremias 9. Basahin po natin ang 23 hanggang 24. Sabi rito. Dito po sa Jeremias chapter 9 verse 23 up to 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpupuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag mapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi mapuri sa ganito ng ang lumuluhati na kanyang naunawa. At kanya nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, katulan at katwiran, sapagkat kagandahang loob at katulan, katwiran, sapagkat ang mga bagay nito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, magmapuri ka. Sabi rito, ang kung di magmapuri sa ganito at lumululati sa kanya na kanyang nauunawa, nakikilala ko na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng lupa at kagandahang loob. Naunawa niya ang katulan, ang katwiran, sabagat sa mga bagay na ito'y nalulugod ako. Ibig sabihin, ito po'y salita ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung kahatulan ng Diyos, ang tinutukoy diyan ng mahal na Panginoon, ang banal na kasulatan, ang Biblia. Amen. Balang araw, maminamahal, sinasabi ko nga po sa inyo, ipagbabawal na po ang Biblia. Baka kung kailang naisip mong bibili ka na ng Biblia, kung kailang inisip mo magkakaroon ka na ng banal na kasulatan, tsaka ipagbawal. Baka iyan pa ang magpahamak sa pagdating ng araw. Lahat ng mga may Biblia, lahat kukumpiskahin yan. Susunugin yan, babalik po yung unang nakaraan noon, maminamahal, na ang mga Biblia ay sinusunog, ang mga Biblia po, maminamahal, ay tinatago. Kaya nga, gusto namin, maminamahal, na malaman niyo po ang nilalaman ng kasulatan, ang salita ng Diyos, sapagat narito po ang kalooban ng ating malapang. Tingnan niyo, sa ating kinagis ng reliyon, bakit tayo naligaw? Bakit amin lang tayo ng amin, pero hindi natin alam kung tama yung sinasabi nila? Kasi wala tayong alam sa Biblia. Sikularum, tsokolating maitong, opo. Opo lang tayo na opo, amin lang tayo ng amin. Kasi hindi natin alam. Pero pag alam mo ang Biblia, mga minamahal, alam mo kung tama ang pinakikinggan mo, tama ang itinuturo sa iyo, kasi pwede mong siyang sawayin kapag mali ang tinuturo niya. Katulad sa ating mga simbahan dyan, na basahin mo, tinuturo nila si Kristo, tao. Samantalang mabasa mo sa Biblia, hindi lang 20 bersikulo, hindi lamang 100 bersikulo sa Biblia, na si Kristo ay Diyos. At hindi ka pwedeng umakyat sa langit nang hindi mo sasampalatayanan na si Kristo ang Diyos.
O bakit hindi nila alam? Kasi wala silang Biblia. Bawal sa kanilang umawak ng Biblia. Amen. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, alam nyo, nakakalungkot sa Amerika, sa dami ng populasyon sa Amerika, 12% lang ang nakakaalam ng salita ng Diyos. 12% lang. At sa dako ng, sa Amerika pa rin, mga minamahal, 6% lang ang nakakaalam ng 10 Commandments. 6% lang sa mga tao sa Amerika. At 5% lang ang nakakakilala kung sino yung 12 apostol. Yun ang katotohanan, mami na mahal. Kasi wala silang kukunti. Sabi nga, 12% lang ang may hawak ng Biblia. Kunti lang ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Amen. Kasi sabi ng banal na kasulatan, mami na mahal, ignorance in the law excuses no one. Pag hindi mo alam ang Biblia, mami na mahal, nalalabag mo, hindi pwedeng parang batas yan. Sa batas, hindi hindi pwedeng pag tumawid ka sa jaywalking, bawal ang tumawid doon. Hindi mo sabihin, pasensya na po kayo, ako po'y taga-probinsya. Huhulihin ka. Pag tumawid ka doon sa bawal tumawid. Ganon din sa batas ng Diyos. Sabi ng Leviticus chapter 5 verse 17, ignorance in the law excuses no one. Ignorance in the law excuses no one. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng idahilan. Hindi ko po kasi alam yun. Mas wala kang kalaban-laban kung hindi mo alam. Kaya kailangan alamin mo. Ang salita ng Diyos, maminamal ang nakasalalay po rito, hindi lamang po yung makulong ka, kundi ikaw ay hindi makapunta sa langit, doon ka sa impyerno. Kasi hindi mo alam na masama pala yung ginagawa mo. Katulad ng pag-absent, hindi mo malalaman na meron palang nakasulat na Hebrew 10:25-26 na huwag kaliligtaan ng pagkakatipon. Ganitong nalalaman nyo na malapit na ang araw. Hindi mo alam yun pag hindi mo alam ang Biblia. Hindi mo malalaman na ang babae huwag magsusot ng kasuotang panlalaki. Hindi mo malalaman yon na sinasabi ng Deuteronomy 22 verse 5 na bawal ang babae magsusot ng panlalaki. Kasi wala kang alam sa Biblia eh. Hindi mo alam na ang babae dapat mayroong mahabang buhok sapagkat ang may mahabang buhok sa babae ay kaluwalhatian niya. At makita nyo, may mga lalaking ang haba ng buhok. Ang haba ng buhok ng mga lalaki, tapos yung asawa nilang babae, yun ang maikli ang buhok. Baligtad. Bakit? Because of biblical illiteracy. Wala silang alam sa Biblia. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, the danger of biblical illiteracy, unang-una sabi ng Biblia, we walk in the spiritual darkness. Kapag hindi mo alam ang banal na kasulatan, sabi, lalakad tayo sa kadiliman. Dahil sabi ng Biblia, thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ang salita ng Diyos ang magiging ilawan natin. Ang salita ng Diyos ang magiging tanglaw natin. Nasubukan nyo ba na naglalakad kayo sa gitna ng dilim, hindi nyo alam kung tayo'y mahuhulog na sa hukay? Ganon din ang mga biblical illiteracy. Hindi nila alam na papunta sila ng impyerno. Hindi nila alam na bawal pala to, bawal pala yung ganyan. Pero hindi pwedeng sabi mo pagdating mo, pagharap mo sa hukuman ng Diyos, sorry po, mahal na Panginoon, hindi ko po alam yun. Bakit hindi mo alam? Ang tagal mong naglingkod sa Diyos. Ang tagal mong nakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo alam. Because of biblical illiteracy. Napakahirap, maminamahal, lalo na kung estudyante ka, wala kang libro. Wala kang libro, tapos ang examination nyo nandun sa libro. Nandun sa libro yung exam nyo. Magkukuha ka ng examination. Paano ka makaka-score kung wala kang libro? Hindi ka makahiram sa mga kaklase mo dahil gagamitin niya rin. Subukan yung mag-exam kayo ng ang laman ng test. Pag-aaralan nyo, yung pinaka-test nyo nandun sa libro, wala kang masasagot kasi nga wala kang libro. Ganon din ang kahalagahan ng Biblia.
Amen. Kaya yun ang sinabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sabi rito sa Proverbs chapter 4 verse 18 up to 19, sabi rito maminamahal, but the path of the just is as a shining light that shineth more and more unto the perfect day. Pero sa verse 19 sabi, the way of the wicked is as darkness, they know not what they stumble. Yan po, pag ikaw po'y walang Biblia, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, lumalakad ka sa kadiliman. Hindi mo nalalaman kung ikaw ay mahuhulog sa hukay dahil madilim. Basahin po natin ang Proverbs 4:18 and 19. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 18 hanggang 19. Ngunit ang landas na matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sagdal na araw. Ang lakad na masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, maminamahal, pag ikaw ay walang banal na kasulatan, sabi ng Biblia, para ka lumalakad sa kadiliman. Hindi mo alam kung saan ka, mga minamahal, madadapa. Hindi mo alam na meron palang katitisuran. Pero sabi, ngunit ang mga mananampalataya na merong banal na kasulatan para silang lumalakad sa liwanag at sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Amen. Sabi pa rito, maminamahal, kung matutunghayan natin ng Isaias 5, talatang 51, talatang 4, sabi po rito, makinig ka sa akin, o bayan ko, pakinggan mo ako, o bansa ko, sapagkat isang kautusan ay nagmumula sa akin, at ang aking kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Ang utos ng Diyos, ang pinakailaw natin, pinakaliwanag natin, malalaman natin ang tama't mali, malalaman po natin, mga minamahal ko, ang ginagawa natin ay kalugod-dugod sa Diyos o hindi kalugod-dugod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi Isaias 51 verse 4, kaya hindi, pakibasa natin. Dito po sa Isaiah chapter 51 verse 4, makinig ka sa akin, o bayang ko, at pakinggan mo ako, o bansa ko, sapagkat isang kautusan ay magmumula sa akin, at ang aking katulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Amen. 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 Yan po, maminamahal, ang pinaka-danger of biblical illiteracy. Sabi rito, maminamahal, pag hindi ka na nakakabasa ng banal na kasulatan, hindi mo napapakinggan ang kanyang banal na salita, sabi, maminamahal, hindi magliliwanag sa iyo ang lakad mo. Pero kung nakikinig ka sa salita ng Diyos, sabi, sa kautusan ng Panginoon nagmumula sa akin, ay ang aking katulan gagawin kong pinakaliwanag sa iyo at sa iyong bayan. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ano po ang pinakapanganib kapag hindi po natin alam ang salita ng Diyos? Unang-una, sabi rito, we walk in spiritual darkness. Lalakad tayo sa kadiliman. Pangalawa, spiritual destruction. Tayo po, maminamahal, ay mapapahamak. Kaya sabi ng Biblia, Hoseas 4, talatang 6, ang sabi rito, O my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, pati mga anak mo apektado, makakalimutan ng Diyos, pati ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, kakalimutan ng Diyos. Kaya nga, napakalaga sa atin, maminamahal, na ang salita ng Diyos, ito po ay taglay natin, hawak natin, sapagkat malalaman natin kung yung ginagawa natin ay masama o hindi. Amen? Pag hindi mo alam ang Biblia, maminamahal, hindi mo alam, nagkakamali ka, pero mas lalong kasalanan yung alam mo ang Biblia, pero
Alam mong masama, pero gagawin mo pa rin. Amen? Alam mo ng masama, nakasulat sa banal na kasulatan. Nasabi ng Biblia, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Huwag kayong makiayon sa gawaing makasanlibutan. Kundi kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos, ito ang inyong gagawin. Dapat, mga Kristiyano, maminamal, kahit saan tayo naroroon, kahit anumang okasyon, hindi tayo nakikiayon sa gawaing makasanlibutan. Dahil tayong ilaw ng sanlibutan. Amen? Lumiwanag ang mga ilaw natin sa sanlibutan. Paano, maminamal, kung hindi mo sisindihan ang ilaw mo, tapos ang mga kasama mo, lumalakad sa kadiliman, hindi mo pa sisindihan yung ilaw mo. Ang nangyari, pinatay mo pa yung ilaw mo, nakilakad ka na sa kadiliman. Imbis na makita yung ilaw sa iyo, magliwanag ang liwanag mo doon sa gawaing makasanlibutan, ang ginawa mo, pinatay mo, nakihalo ka sa gawaing makasanlibutan. Yun po ang masama, maminamahal. Dapat panindigan natin na tayo'y mga Kristiyano. Tayo'y mga anak ng Diyos. Kahit saang okasyon tayo naroon, kahit mga minamahal, anuman ang kakinalalagyan natin, magliwanag ang ating mga ilaw. Hindi yung pagsandibutan ang kasama natin, sandibutan din tayo. Pag sandibutan ang kinakanta nila, sandibutan din ang kakantahin mo. Hindi mo ba alam ang pag-awit sa Diyos, maminamahal, isa po yan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung hindi mo kayang magpahayag ng salita ng Diyos through biblically, pwede kang magpahayag ng Diyos sa pamagitan ng awitin. Sapagkat ang awit ng Malapanginoon, galing po sa Biblia yan. Lahat ng mga lyrics na kinakanta natin ngayon, karamihan dyan, biblical basis, maminamahal. Pero paano yan? Kung hindi ka awit ng makalangit na awitin na kakantay mo sa sanlibutan, di nagdilim na ang mundo mo. Yung mga kapatira, yung mga baguhan, mga hindi mananampalataya na makakakita sana ng liwanag, hindi nakakita ng liwanag. Bakit? Pinatay mo yung ilaw mo eh. Lumakad ka rin sa kadiliman katulad nila eh. Yun na sana ang pagkakataon nila na makita nila ang ilaw, makita nila ang liwanag, makita ang magandang ehemplo sa ating mga Kristiyano, sapagkat makikita nila na tayo mga tunay na anak ng Diyos, hindi tayo nakikipag-compromise. Amen. Maluluwalhati nila ang ating Ama sa Langit. Kaya mangyari, maminama, sasabihin nila, wala, Kristiyano lang yan pag nasa simbahan. Napupulaan po ang mahal na Panginoon. Imbis na maluluwalhati natin ang mahal na Panginoon, napupulaan po ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan. Huwag tayong gumaya sa gawaing makasanlibutan. Sapagat ang Kristiyano ay ilaw ng sanlibutan. Lumiwanag, sabi na Mateo, Kapitulo 5, talatang 16, lumiwanag ang inyong mga ilaw. Lumiwanag ang inyong mga ilaw sa sanlibutan, makita nila ang ating ilaw at maluluwalhati nila ang ating Ama na nasa langit. Amen? Pag ikaw nakiayon sa gawaing makasanlibutan, pinapatay mo yung ilaw mo. Pinapatay mo yung ilaw mo. Dapat kahit isa lang Kristiyano ang magsindi ng ilaw doon, magliliwanag yung kadiliman. Amen? Pero kung lahat kayo magpapatay ng ilaw at gagayahin nyo ang gawaing makasanlibutan, mga minamahal, sinaktan nyo ang kalooban ng Diyos. Na napipigati ang banal na Espiritu ng Diyos. Sabi ng Biblia, huwag nyong pipigatiin ang banal na Espiritu ng Malapanginoon na kayo'y tinatakan niya hanggang sa kanyang pagparito. Amen. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, maminamal, spiritual malnourished. Pag ikaw ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos, wala kang alam sa salita ng Diyos, ang tawag sa iyo, spiritual malnourished. Nakakita na kayo ng malnourished? Yung payat ang kamay, ganito lang kalit ang kamay, pero ang laki ng tiyan.
Sabi rito, maminamahal, basahin po natin ang Hebrews 5:12 hanggang 14. Kindly, ito po ang spiritual malnourished. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 14. Sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro na sa kalawatan, ay muling kayo nangangailangan na kay turuan niyo naman ng mga unang simulain na aral ng Diyos at maging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. 14. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa mga katwid ay doon sa mga may sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. 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 Mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga tinatawag na spiritual malnourished, yung alam nila ang salita ng Diyos, pero parang wala silang alam. Yung bimilang na ng 10 taon, bumilang na ng 20 taon, bumilang na ng mahabang taon sa banal na kasulatan, pag ikaw ay bumilang na ng ganong kahabang taon, maminamahal, at hindi mo pa alam ang salita ng Diyos, ang tawag sa iyo spiritual malnourished. Dahil kung mabasa nyo ang Lucas Kapitulo 13, talatang 6 hanggang 9, 3 taon pa lang, maminamahal, expected na ng Diyos na mabunga ka na. 3 years pa lang. Ine-expect niya na ikaw ay malago na bilang mananampalataya, lalo na dito sa ating ministry. Sa ministeryo natin, maminamahal, sabi nga ng mga ibang fellowship, uy, taga saan kayo? Taga Jesus Miracle Crusade kami. Uy, ilan taon ka na sa Panginoon? Magdadalawang taon pa lang. Naku, Brad, ang ganda ng ministeryo niya. Ang bilis lumago ng mga mananampalataya sa inyo. Amen. Kasi iba ang turo dito, maminamahal. Sabi nga ng ating beloved pastor, kung sa ibang mananampalataya, sa ibang fellowship, ay ibang mga born-again fellowship, ang maliligtas ay 2 o 3 lang. Sa atin, ang maiiwan, 2 o 3 lang ang maiwan. Bakit? Mga minamahal, sapagkat maigpit po tayo sa mga salita ng Diyos, pinamumuhay natin ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi rito, gaya ng sanggol na bagong panganak ay pakanasain nyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ito po yung salita ng Diyos, maminamahal. Dapat, sabi rito, ay panabikan natin ang salita ng Diyos. Ito po para magsilago tayo sa ikaliligtas. Amen. Everybody say, praise the Lord. At pang-apat, mga minamahal na dahilan, bakit kailangan natin ang salita ng Diyos para hindi tayo maging spiritual ignorant. Sabi rito sa Ephesians chapter 4 verse 14, ito po ang ibig sabihin ng spiritual ignorant. Basahin po natin, Efeso 4:14. Dito po sa Efeso chapter 4 verse 14, upang tayo wag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamagitan ng mga daya ng mga tao, sa kautusan, ayon sa mga katusuhan, ayon sa lalang ng kamalian. Amen. 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 Ang sabi, maminamahal, upang tayo wag maging mga mangmang, upang tayo wag maging mga bata pa na napapahapay dito at doon, dinadala sa magkabi-kabila na lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, maminamahal, hindi mo ipinamumuhay, hindi mo binabasa, sabi para kang bata na napapahapay dito at doon, dinadala ka magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Ibig sabihin, hindi mo na alam ang tama at mali. Pag nakinig ka doon sa si Kristo, yung tao lang, maniniwala ka.
Pag nakinig ka doon sa tatlo ang persona ng Diyos, maniniwala ka. Pag nakinig ka doon sa nagtuturo ang Diyos ay dalawa, maniniwala ka. Kasi wala kang sariling paninindigan. Sa banal na kasulatan, kahit basahin mo, maminamal from cover to cover, isa lang ang Diyos. Amen. At ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya nagkaroon, maminamal ng Jesus Christ because God was manifest in the flesh. Pero hindi yan another person. Ang Diyos ay malaki pa sa mundo. Ang mundo sinlaki lang ng bola sa Kanya. Para makapiling ng Diyos ang tao, God was manifest in the flesh. Nagkatawan tao, yun ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pero hindi dalawa ang Diyos. Amen? At lalong hindi tatlo ang Diyos. Yung Holy Spirit na tinutukoy sa Biblia, yun ang the nature of God. The nature, yun ang kalikasan niya. Yun ang kanyang itsura. Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi nakikita. Yun yung God the Father, hindi nakikita. Holy Spirit ang God the Father. Sa ating kinagis ng reliyon, o sa nagtuturo tatlong persona ang Diyos, may Diyos Anak, may Diyos Ama, may Diyos Espiritu Santo. Ginawan tatlo yung the nature of God. Ginawan tatlo ang paniniwala sa Diyos. Tapos yung nagtuturo naman na magaling sa debate. Iba daw si Kristo, iba rin ng Ama. Yung Ama ay ipinanganak, si Kristo ipinanak daw ng Ama. Galing sa sinapupunan ng Ama. Ano yung nanganak? Hindi naman literal yan eh. God was manifest in the flesh. At ang Diyos makapangyarihan. Kahit 10,000, kahit 1,000,000 magmanifest ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Tignan niyo sabi ng Biblia, 2-3 na nagkakatipon sa Kanyang banal na pangalan, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kapag araw ng linggo, ilang simbahan ang nagkakatipon? Hindi lang 1,000,000, hindi lamang ilang churches ang nagkakatipon dahil sa pangalan ng malapang kaya niyang mag-manifest ng 1,000, 2,000, 10,000, 1,000,000 kaya ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Pero talagang ang Diyos, isa lang. Amen. Makapangyarihan lang ang Diyos. Kaya niya mag-manifest through God, through Son of God, through Holy Spirit. Pero at talagang the nature of God is Holy Spirit. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, spiritual ignorant. Dito po sa Jeremias, Kapitulo 8, talatang 9, sabi rito, ang mga pantas ay napaya. Sila'y mga nanlupaypay at nangahuli. Narito, kanilang itinakwil ang salita ng Panginoon, anong uri ng karunungan ang nasa kanila. Tinakwil nila ang salita ng Malapanginoon. Kasi merong mga churches, ang Biblia ang pinasusunod sa paniniwala nila. Ang Biblia ang pinasusunod nila sa paniniwala nila. Anong ibig sabihin? Kapag sinabi ng Biblia, iisa lang ang Diyos, ang paniniwala nila, 3 ang persona ng Diyos, pasusunurin nila yung Biblia sa paniniwala nila. Ipapaliwanag nila sa kanilang mga pilosopo, mga pilosopo sa pamagitan ng kanilang pilosopo para makapandaya. Pero ang totoo niyan, ang Diyos maminamahal ay hindi pwedeng maging 2, hindi pwedeng maging 3, hindi pwedeng maging higit pa sapagkat ang Diyos ay isa lang. Pero ang Diyos ay makapangyarihan. 2-3 na nagkakatipon sa Kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Sabi ng Biblia, maminamahal, ano po ang cure? Ano po ang the cure of ignorance? Paano tayo matututo sa ating pagiging ignorante? Unang-una, sabi rito, maminamahal, basahin mo ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayin mo. Ang sabi rito, basahin po natin ito po, kindly. Dito sa Psalms chapter 1, verse 1 up to 3, kindly po, pakibasa. Dito po sa Awit, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man
sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa sipig ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Inutos ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sabi ng Biblia, ikaw mismo ang magsaliksik, ikaw mismo ang magbasa. Sabi rito, ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan ng Panginoon ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Pagkatapos mong basahin, pagbulay-bulayin mo pa, pagkatapos mong mapakinggan ang salita ng Diyos dito sa banal na gawain, pag uwi mo, pagbulay-bulayin mo pa. Huwag tayong tumula doon sa isang churches na bawal. Bawal ang may Biblia ang mga member. Kailangan yung kanilang ministro lang. Paano kung mali yung tinuturo nila, tapos mababasa mo sa Biblia yung totoo? Eh di hindi mo alam. Kaya nga sa ating kinagisnang reliyon, tinakot yung mga nanay natin, mga lolo natin, mga lola, huwag kayong magbabasa ng Biblia, magaganong kayo. Kaya nakagis na natin, ayaw natin magbasa ng Biblia kasi yung natatandaan natin na sinasabi ng mga lolo natin, mga lola, huwag mong magbabasa niyan. Hindi mo alam yan, magaganong ka. Kasi yun ang tinuturo sa kanila, pero ang totoo niyan, pag nabasa mo ang Biblia, malalaman mo ang kalooban ng Diyos, malalaman mo ang utos ng Diyos. Amen. At pag nalaman mo ang utos ng Diyos, sabi, siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen. Pagpapalain ka, magiging mabunga ka. Sabi, magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Magiging mabunga ka. Material, physical, at higit sa lahat sa spiritual. Magbubunga ang iyong kapanahunan. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta at anumang kanyang gagawin ay giginawa. Ibig sabihin, hindi ka mabibigo. Sabi, ang iyong dahon ay hindi malalanta, hindi ka mabibigo, hindi ka mapoprostrate. Kundi sabi rito, lahat ng gagawin mo, giginawa. Pagpapalain ka. Amen. Pero, mag-ingat kayo kung ang pagpapala nyo ay hindi galing sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang pagpapala nyo ay galing sa sanlibutan, maminamal dahil sa inyong pagiging masigasig, dahil sa inyong pagiging materialistic, pinabayaan nyo na ang paglilingkod sa Diyos dahil sa trabaho, dahil sa negosyo, lalago ang kayamanan nyo, dumami ang inyong tinatangkilik, pero tandaan nyo, mga minamahal, sabi, hindi yan mananatili. Amen. Ang pagpapalang hindi galing sa Diyos, hindi yan mananatili, hindi yan tatagal. Tignan nyo si Satanas, tinukso niya ang mahal na Panginoon. Bakit hindi niya kilala ang mahal na Panginoon? Kasi God was manifest in the flesh. Kilala ni Satanas sa langit, ang Diyos ay napakalaki. Ang Diyos ay napakalaki ng kanyang trono. Pero nung nakita niya ang mahal na Panginoon, silaki lang ng tao, hindi siya naniwala. Kaya hindi niya pinaniwalaan na si Kristo Diyos, kala niya tao lang. Sabi, kung ikaw nga ay Diyos, gawin mo ngang tinapay itong batong ito. Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, magpatihulog ka nga, sapagkat nasusulat, aalalayan ka ng mga anghel. Tinukso ang mahal na Panginoon. Pero lahat ng sinasagot ng mahal na Panginoon ay para sa ating mga kabutihan, para malaman din natin kapag tinutokso kayo ng dyablo, ang ipanlaban nyo ang mga banal na salita ng Diyos. Ang laging sinasagot ng mahal na Panginoon, nasusulat, Satanas. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay at sa pagkain lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Nasusulat, Satanas, wag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nasusulat, Satanas, sa Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dahil sabi ni Satanas, nakita mo ang mga bagay na ito. Ang mga material na bibigay ko sa iyo yan pag ako'y iyong sinamba. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, lahat ng pakinabang sa mundo, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lamang ako. Pero sabi ng malapang Satanas, nasusulat,
Sa Diyos ka lamang maglilingkod at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, matutukso ka na, naku. Goodbye na kaligtasan. Gusto ko na ng kayamanan. Gusto ko na ng maraming sweldo. Gusto ko na ng karangyaan. Pero tandaan po natin, sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Sa inyong kaalaman, daw sa uling talata, maminamahal, 2 Peter 3:10, itong mundong nating ginagalawan, gustong-gusto mo rito. Kaya minsan, mas malaga sa iyo ang trabaho, malaga sa iyo ang pag-aaral mo, ang negosyo. Sabi ng Biblia, maminamahal, ang sanlibutan gagawin lake of fire. Ang lake of fire ngayon, wala pa. Wala pang dagat-dagatang apoy ngayon. Meron palang impyerno. Pag namatay ka, diretso ka sa impyerno. Ang kaluluwa mo, nasa impyerno. Pag namatay yung makasalanan, yung katawan lupa mo, nandun sa libingan. At ang espiritu mo ay babalik sa Diyos. Sabi ng Ecclesiastes 12, verse 7. Breath of God yun, ang iyong espiritu. Yung kaluluwa mo, pag hindi ka naglingkod sa Diyos, parurusahan yan sa impyerno. 2 Peter 2:4, may impyerno na ngayon. Lahat ng namatay ay nasa impyerno. Nasa Lucas 16:19 up to 31. Lahat ng mga namatay nasa impyerno. Ang wala pa, dagat-dagatang apoy. Pero sasabihin ko sa inyo, ito pong mundo natin ang gagawing dagat-dagatang apoy. Pagkatapos ng 1,000 years, nagari tayo dito sa lupa, 1,000 years, lahat ng mga naglingkod kay Kristo, sabi rito, maminamahal, tayo po'y maghahari ng 1,000 taon sa mundo. Babaguhin ng Diyos ang mundo, ibabalik niya ang paradise nung panahon ni Adan at ni Eva. 1,000 taon tayo maghahari dito. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas, mandadaya uli yan, at madadaya niya lahat ng mga taong hindi naglingkod sa Kanya nung panahon ng millennium, at itong mundo gagawin ng dagat-dagatang apoy. Doon magkakaroon ng dagat-dagatang apoy. 2 Peter chapter 3 verse 10. Ngayon, wala pang dagat-dagatang apoy. Basahin po natin ito. 2 Peter chapter 3 verse 10. Datapat darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw, na ang kasangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sunod Amen. natin Revelation chapter 20 verse 14 up to 15. Revelation 20, 14, 15. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 14 hanggang 15. At ang kamatayan at ang hadis ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpuang nakasulat sa aklat ng buhay, ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Tatandaan po natin, mami na mahal, lahat ng mga nangyayari sa mundo natin, nakasulat na sa Biblia. Amen? Gusto mo ng mundo? Gusto mo ng sanlibutan? Dito ka nagbibigay ng buong oras, buong panahon. Sabi ng Biblia, ang buong sangkalupaan at ang buong sangkalangitan, ito po ay gagawing dagat-dagatang apoy. Nabasa po natin 2 Peter chapter 3 verse 10, ang buong sangkalupaan, ang buong sanlibutan, ang buong sangkalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Ang lake of fire, wala pang lake of fire ngayon. Ang lake of fire, itong mundo natin. Kaya dito sa mundo, wala po tayong kahinatnan na maganda. Wala tayong magandang kapalaran dito sa mundo. Kaya anuman ang pinagsisikapan mo rito, mga minamahal, gawin mo sekundaryo lang yan. Huwag mong gawin priority. Ang gawin mong priority ang paglilingkod sa Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang ng Diyos ang lahat, mga minamahal ng bagay na gusto mo pag nagawa mo ang kanyang banal na kalooban. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya, mga minamahal, magpakainit po tayo. Nakita niyo yung mga nangyari sa paligid natin, yung mga nagbabantang gera,
Yung hanggang ngayon, gera pa ng Russia at Ukraine, mga gera maminamahal na nagbabanta dyan sa Taiwan at sa China. China, maminamahal, laban sa Amerika. At yung Iran laban sa Israel. Ngayon, binomba ng Amerika ang Iran. Lahat yan nasa Biblia. Pero huwag kayong matakot dyan. Huwag kayong matakot dyan. Nasa Biblia lang yan. Matakot kayo pag nagkaroon na ng tinatawag na kapayapaan. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang biglang pagkapahamak. Pag tumigil na ang gera, nagkaroon na ng kapayapaan. Sabi ng Biblia, kapayapaan, katiwasayan, then sudden destruction. Pagkatapos ng gera, pag naging payapa na, wala ng kaguluhan, biglang mag-reign ang Antichrist. Yun ang delikado. Yan ang pinakaingatan natin, magkaroon ng kapayapaan sapagkat magkakaroon, maminamal ng tatakan ng 666. Pag nagkaroon na ng kapayapaan ang mundo natin, yan ang iingatan natin. Kaya nga, habang tayo po'y may pagkakataon, mga minamal, maglingkod po tayo sa Diyos para anytime, bawiin tayo ng Diyos, kunin tayo ng malapandalin sa langit. Bahala na sila kung anong mangyari dito sa mundo. Basta tayo nasa langit, nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal. Umawit po tayo, maminamahal, ng isang papuring awitin. Awitin natin ang awiting, Are You Ready Now? Kung meron tayong mga baguhan, mga bisita, kaya hindi ay kakayain natin sa unahan. Kung wala naman, patuloy po tayong umawit sa ating dakilang Diyos. Maminamahal, purihin natin at pasalamatan natin malapan bago tayo dumako sa ating mga kahilingan upang pakinggan ng ating dakilang Diyos ang ating mga panalangin sa Kanya. Awitin natin, maminamalang awiting, Are You Ready Now? Hindi lamang tayo basta umaawit, kundi kausapin natin ang ating mga sarili, maminamahal. Handa na ba tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Standing on the presence of the Lord, reward to those who serve Him, reward to those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all
you doing now? Is free. Are you meeting all the commandments that you give? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Amen. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan, tandaan nyo, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia sa Ephesians 5:27, ang dadali ng Diyos sa langit without blemish, spotless. Ang dadali ng Diyos ay walang bahid dungis, walang kulubot, walang kapintasan. Pero kung sabi ng James chapter 5 verse 20, sabi diyan, ang sinumang nakapag-aakay ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, makapagtatakip ng karamihang kasalanan. Pag ikaw ay Kristiyano, nagsusulwining ka, kumahayo ka, maminamahal, nagpapatotoo ka, nagdadala ka ng kaluluwa, sabi ng Biblia, nagtatakip ng iyong karamihang kasalanan. Matatakpan ng kahinaan ang kasalanan mo sapagkat, mga minamahal, ang titignan ng Diyos, hindi yung mga pagkukulang mo, ang titignan niya, yung ikaw, mga minamahal, ay nakapagligtas ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, tandaan nyo, mga minamahal, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makakasama sa rapture. Hindi yan paramihan, kundi nasa pagsunod natin yan. Pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, maminamahal, sigurado kang makarating sa rapture. Makasama ka sa rapture. Pero pag ikaw, hindi ka sigurado, magdala ka ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, makapagtatakip ng karamihang kasalanan. Pag ikaw ay soul winner, sabi ng Biblia, bibigyan ka ng putong ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya may mga kapatiran tayo, maminamahal na sa Maynila. Kapag may gawain, lagi silang nagdadala ng kaluluwa. Dahil hindi natin alam kung meron tayong kamalian, meron tayong kapintasan, meron tayong hindi nasusunod. Pero kapag nagsusulwining ka, lagi ka nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, hindi na titignan ng Diyos kung sino ka, kung ano ka. Ang titignan niya, ikaw ay malinis, nakapagdadala ka ng kaluluwa sa paanan ng ating dakilang Diyos. Kaya ibig sabihin, ayaw ng Diyos na maramot, ayaw ng Diyos na ang Kristiyano siya lang akit sa langit. Gusto niya, ibahagi natin ang ating kaligtasan sa iba. Kahit lahat ng mga mananampalataya, mula panahon ni Abraham, panahon ni Moses, hanggang sa panahon natin ngayon, lahat ng tao mapunta sa langit, maluwag pa ang langit. Napakalawak ng langit, mga minamahal. Napakalaki ng langit. Napakalaki ng sukat ng langit. Maliliit lang tayo pag nandun tayo sa langit. Malaki po ang langit kung ang Diyos nagkasya. Ang mundo, hawak-hawak lang ng kamay ng Diyos. Kung ang mundo, kung ang sanlibutan, ang langit nagkasya ang mahal na Panginoon, ibig sabihin, malaki. Napakalaki ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tayo po'y manalangin, mga minamahal, ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, sama-sama natin idulog sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ano man ang ating mga prayer request, ano man po ang ating mga spoken request, sabay-sabay nating idalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sama-sama po namin idinudulog sa iyo sa Panginoon, panalangin po ng aming mga minamahal na magulang sa iyo, dakilang Diyos. Amin pong sama-samang idinadalangin ang mga karamdaman ng mga kapatiran po namin. Ang aming mga natitirang kapintasan, ang aming mga kahinaan, anuman ang magiging hadlang, mahal na Panginoon, ang aming pagsalubong sa iyo, mahal na Panginoon. Alisin mo sa amin, mahal na Panginoon, gawin mo kami matapat, gawin mo kami mainit, mahal na Panginoon, naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Idinadalangin po namin pagaling mo ang aming mga karamdaman, ano man ang aming mga problema, ano man po ang aming mga kahilingan sa iyo, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo po sa iyo malang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.
Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Banggitin niyo po ang pangalan ng mga sakit, anuman po mga karamdaman, mga problema niyo. Malutas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, di mo niyo makahirapan. Lahat mga problema, malutas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin. Hallelujah, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga karamdaman, pinalalayas namin ang demons of high blood, diabetes, sakit sa puso, lahat ng mga karamdaman. Hallelujah, lahat ng mga kahinaan, unbelief and doubts, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin. Carnality, evil thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes. Hallelujah, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Tumayo tayo, mami na mahal. Lahat tayo tumayo. Sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po ay tumatalon. Sabi po ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Mami na mahal, ang pinaka-importante sa lahat ng bagay na ating ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon ay yung tayo po'y makarating na sa langit sapagkat doon wala nang hanggan ang buhay doon, mami na mahal. Kaya magsilundag tayo sa tuwa, sabi ng Biblia, napakalaki ang naghihintay na gantimpala sa atin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. Mga minamahal, ito po ang ating huling gawain sa ano na to, mga minamahal, sa buwang ito bago tayo pumunta sa Maynila. Next week, mga minamahal, sa susunod na linggo, ang ating gawain ay sa dako na po ng Marikina. Sa lahat ng mga sasama, mga minamahal, magpalista po kayo ng pangalan. First come, first serve po yan. Pag huli kayong nagpalista ng pangalan, natural, sa huli po kayo uupo. Kaya mag-contribute tayo ng pamasahe, mga minamahal, 600 pesos po, ang minimum. Pero yung mga nakakaluwag sa buhay, kasi kahit walang pamasahe, pwedeng sumama, mga minamahal. Pwede pong makasama ang mga walang pamasahe. Kaya yung pong mga medyo nakakaluwag, kahit kayo aarkila na ng sasakyan, pwede kayo mag-contribute dito, mga minamahal, para sa ating aarkilaying sasakyan. Kaya bago kayo umuwi, mga minamahal, magpalista po kayo. Kasi huling linggo na po natin ito, mga minamahal. Next week ay doon na po tayo sa Marikina Sports Complex. Ang ating gawain na lang dito ay Miyerkules at Biyernes. Araw ng Miyerkules, ang ating gawain alas 3 ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi, araw ng Miyerkules. Araw ng Biyernes, magsisimula tayo ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Then araw ng Linggo, doon na po tayo maminamahal sa Marikina Sports Complex. At meron tayong bus na arkilain, 2 bus po yan. Po hanggang alas 4 hanggang alas 4:30 lang ang hintayan po natin. Mga minamahal, 4 to 4:30. Inuulit ko, alas 4 hanggang alas 4:30 lamang po ang hintayan. Alas 4, nandito na ang bus natin. Kaya nga, hintayin namin kayo hanggang 4:30 para, mga minamahal, makaalis na po tayo ng 4:30 dahil matraffic po sa Maynila. Kaya inuulit ko, mga minamahal, 4:30 ay may iwan na po kayo pag hindi pa kayo dumarating ng 4:30. Malibang, halimbawa, papunta na kayo rito. At parang hindi kayo abot ng 4:30, papunta na kayo rito, i-text nyo si Brother Freddy. Brother Freddy, mami na malo, kaya text nyo ako. Kasi para maintay kayo kung halimbawang hindi kayo abot ng 4:30 pero on the way na po kayo para kahit paano maintay po kayo, mami na mahal, ng bus. Sa darating na linggo yan, mami na mahal, darating na linggo sa ating pong gawain sa Marikina Sports Complex. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago dyan, kuha po tayo ng special love offering para po sa ating bayarin sa ating pastoral house, sa ating pong kuryente, sa ating tubig. At manalangin po muna tayo, mami na mahal, sa pamagitan natin bila Brother Paulo Bondok. Ipanalangin ang ating special love offering. At binibigay natin pong pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Lando. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Tayo po itaas po natin ang ating special love offering.
upang basbasan nating dakilang Diyos. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at marilag makapangyarihan pangalan namin mahal na po Jesus, narito po kami sa dako ng pagkakaloob ng special love offering. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo na walang sawa, na patuloy sumusuporta, nagkikibalikan sa lahat ng gastusin sa lugar na ito, Diyos. Special na pagpapala ay pagkalubog sa kanila. Ito pong aming samo, dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksikliglig, aapaw di naman, kaya't magbigay ka. Buong pagkakaloob at sa iyo'y may pagkakaloob at sa iyo'y may pagkakaloob. Amen. Praise God. Puri po ating pinapain ni Jesus. God bless po ating mga selected singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. God bless po. Ating Milador din Preacher Boy Kaluya sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa ating mga announcement po, minamahal, patuloy po sa minamahal na mabaguhan. Patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Yung araw po ng Miyerkules, minamahal, yan po nating midweek service. Magsisimula po tayo alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal, yan po overnight prayer po natin. Magsisimula po tayo alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. At sa linggo, minamahal, muna tayong gawain dito. Pasamantala po, walang gawain dito dahil minamahal, church anniversary po yan sa main church. Doon tayo minamahal sa may Marikina Sports Center. Minamahal. Ang alis po dito, alas 4 po yata. Alas 4 po alis, minamahal ng bus. Dahil minamahal, mahirap po ang parking doon, kaya kailangan maaga tayo. Yung po ating minamahal mga kapatira na galing po ng Bicol, galing ng Quezon. Sabado pa lamang, nandun na sila. Kaya minamahal, pag linggo tayo pupunta, minamahal, medyo malayo na yung parkingan natin, kaya agahan po natin. Minamahal. Dahil nakikita po namin yan, minamahal, kapag mayroon tayong anniversary, minamahal sa dako ng Lunita. Sabado pa lamang, nagdadatingan na yung mga bus, galing ng Quezon, galing ng Bicol, minamahal. Kaya malalaking bus yan. Kaya doon sa harapan ng grandstand, puno na po kaagad yun ng mga bus, minamahal. Kaya agahan po natin. Sandali po mga kapatid, ito pong week na to, medyo may pagbabago po ang ating schedule of services dahil may practice pala ang beloved choir members natin ng Miyerkules at Biyernes. Baka hindi natin sila makasama dito, walang kakanta sa choir. Kaya inulit ko, maminamahal, this coming Tuesday, ang ating pong midweek service, Tuesday. At ang ating overnight prayer, gagawin nating Webes. Thursday, ang ating pong overnight prayer. Inulit ko po, Martes, ang ating midweek service, at Miyerkules, ang ating overnight prayer ay magiging araw po ng Webes. Then araw ng Linggo, maminamahal, bago mag alas 4, nandito na po tayo para makasama po tayo sa ating pong pagpunta sa Maynila. Ipalista niyo na po yung pangalan niyo, mga minamahal. Uling registration na po yan para sigurado tayong makasama. Inulit ko, Martes, ang ating gawain, mga minamahal, this coming, imbis na Wednesday, magiging Martes, at imbis na magiging Biyernes, ang overnight, magiging Webes, Thursday. Mga minamahal, ganun din po ang oras, hindi po nagbabago, yung araw lang po ang nagbago. God bless you po, mga minamahal. Sana malinaw po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. God bless po. Natin Prince of Kaluya. Malinaw na po. Minamahal schedule natin. Next week, minamahal, Martes at Huwebes ang ating service po dito sa ating pastoral house. Meron po tayong bautismo. Sa hindi pa na bautismo, may bautismo po tayo.
may mga katanungan po kayo patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon, luwapit lamang sa ating beloved preacher's area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po siya na kayo kanyang paglingkuran. May lihans po sa mga ibig magpalihas, may lihans po pagkatapos sa ating closing prayer. Amen. Praise God. At minamahal, paalaala po, sa lahat po natin minamahal na kapatid na pupunta po ng Marikina, dahil nangyayari po ito, minamahal, sa mga nakaraan nating krusada dyan po sa main church, minamahal. Yung mga may kamag-anak po, minamahal doon sa Maynila, minamahal, na gusto nating isama pa uwi dito sa Olongapo, minamahal, kung minsan nagagalit pa sila, minamahal, yung mga nagbayad, walang maupuan. Yung mga labwas sila na isasama nila papunta sa Olongapo, priority pang paupuin doon sa magandang lugar. Kindly po, minamahal, pakiusap po. Kung may kamag-anak po tayo, minamahal, na isasama natin sa Olongapo, paunahin muna natin yung mga nagbayad. At kung may bakante pang upuan, doon po natin isasakay yung ating mga kamag-anak. Para po wala pong gulo. Kung minsan nagkakagulo-gulo, yung mga nagbayad, naghahanap nung dati nila upuan, may nakaupo ng iba, andun yung tampuhan. Kaya kindly po, minamahal, kung mayroon tayong kamag-anak, minamahal, isasama natin pa uwi na hindi natin kasamang pumunta ron. Isasama natin pa uwi dito sa Olongapo, hintayin muna natin priority mga nagbayad, yung galing po dito, minamahal na nagbayad. Pag may pakanting upuan pa, pwede natin silang isama. Malinaw po, minamahal, para wala pong tampuhan, minamahal. Imagine, minamahal, kagagaling ng gawain, may tampuhan na kaagad. Nawala na yung anointing, minamahal. Ganun nangyari nung mga nakaraan na may kusada tayong pinupuntahan, minamahal. Pag uwi, may makasamang loved ones, gusto nila priority pang pasakayin doon sa magandang upuan. Kaya katatapos ng gawain, wala na yung anointing dahil may tampuhan na. Sayang yung pagpunta natin, minamahal, sa gawain. Amen? Ay malinaw po, minamahal. Ayun po, minamahal. Pakiusap lang, minamahal. Pag hindi natin kasama galing dito at pauwi, sinasama natin labos natin, may nakita na yung labos doon, gusto magbakasyon dito sa lugar natin, hintayin muna natin kung mayroon pong bakanting upuan. Minamahal, para naman po walang tampuhan. Amen. Praise God. God bless po. Minamahal. At minamahal, wala na po additional announcement. Minamahal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating Pinapwede Jesus at tinatapos sa matagumpay na pananamban sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang pag-iwalay, panalangin po ito na ating beloved preacher Bong Perez. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal sa ating pagkatapos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O pamagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinamahal pa Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa natatapos po namin mga pananambahan sa iyo na yung nilangasan magmula sa mga joyful song, sa mga solemn song, at maging sa mga pagkapahig ng patotoo. Praise the Lord, pasalamat. Maraming salamat po mahal na Panginoon. At sa pag-aawitan po ng aming mga beloved choir, praise God, hallelujah, sa mga nagkaloob, sa mga bagay at mga handog, maraming salamat po, mahal na Panginoon. At higit sa lahat, ang iyong salita na amin napakinggan, praise the Lord, hallelujah, naway ito ay tumibo sa aming mga puso't isipan at mapamuhay po sa aming pong pang-araw-araw na kabuhayan, praise the Lord, hallelujah, at sa aming pong pasamantalang paghiwalay, kung paano kami pinarating dito, mahal na Panginoon, na malulhati, ganun din po sa aming pag-uwi. Alisin mo mga hadlang, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen.